Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Christine with international name na Trami araw ng Huwebes. Huling namataan ng Severe Tropical Storm Christine sa vicinity ng bayan ng Maconacon sa Isabela ngayong alas 4 po ng madaling araw. Taglay nitong hangin na 95 kilometers per hour pa rin malapit dun sa kanyang sentro at tumaas yung mga pagbugso hanggang 160 kilometers per hour. Bahagyang bumabagal naman sa ngayon at 15 kph west-northwest at inaasang tatawirin po ang malaking bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na oras. Base po sa ating latest satellite animation, ito na yung peak na magkakaroon tayo ng malalakas na hangin at malakas na ulan na siyang direktang epekto nitong si Bagyong Christine, lalo na sa may Northern and Central Luzon. Habang kitang-kita po dito sa ating animation, itong makapal na kumpul ng ulap sa may bahagi ng Mimaropa and Calabarzon, associated po ito sa trough o yung outer rain bands nitong si Bagyong Christine. At meron din tayong namamataan sa may timog silangang bahagi po ng bagyo, hindi naman nakaka-apekto sa ating bansa. Outer rain bands din po yan. Habang sa malayong parte ng ating kalupaan ay meron pong panibagong low pressure area na nabuo. Dito po sa may silangan ng Mindanao, nasa almost 2,400 kilometers away po. Within the next 24 hours, mataas ang tsansa na ito'y magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. But within the next 3 days po, malayo pa rin ito sa ating kalupaan at walang inaasahang direktang epekto sa ating bansa. Pero patuloy yung ating magiging monitoring for this low pressure area dahil posible rin itong pumasok ng ating PAR early next week. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Bagyong Christine. Inaasang kikilos nga po pakaliwa or westward in general ang nasabing bagyo simula po ngayong madaling araw hanggang mamayang gabi. At maaaring mag-emerge po sa ating West Philippine Sea pagsapit mamayang gabi. Simula naman mamayang gabi hanggang bukas ay nasa may West Philippine Sea na ito, tunti-unting lalayo sa ating kalupaan at posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Friday afternoon. Mananatili pa rin po ito as a severe tropical storm o yung may katamtamang lakas ng hangin in terms of lakas ng isang bagyo. Subalit kung mapapansin po nila, habang lumalayo sa ating kalupaan, pagsapit po ng Sunday or Monday, babagal ng bagyo at maaaring pumihit pagsapit po ng Monday or Tuesday habang nasa may parte po ng timog na bahagi ng China. Kaya patuloy po natin itong monitor dahil posibleng maka-impluwensya pa rin ang nasabing Bagyong Christine sa magiging panahon, lalo na sa western seaboards or western coast ng ating bansa. And please take note po, itong si Bagyong Christine ay naglandfall kaninang 12:30 in the morning dito po sa bayan ng Difilacan sa Isabela. Kitang-kita rin sa ating latest track yung malawak pa rin po na coverage o yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Christine. Ang radius po niya around 700 to 750 kilometers mula dun sa kanyang sentro. So yung kanyang kabuong lawak or diameter ay nasa 1,400 to 1,500 kilometers. Sako pa rin ng malalakas na hangin at ulan ang hilagang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 3 dun sa mga posibleng daanan ng sentro nitong si Bagyong Christine. Kabilang na dyan ang southern portion of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Signal number 3 rin po sa southern portion of Abra, buong Benguet, and the northern and central portions of Aurora. Signal number 3 rin po sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, ganyan din sa northern Tarlac, northern Zambales, buong Pangasinan, signal number 3, buong La Union, at sa central and southern portions of Ilocos Sur. So posible makaranas sila ng hanggang 95 kilometers per hour na lakas ng hangin. Signal number 2 naman po sa may Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, and rest of Abra. Gayon din sa Apayao, natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, buong Bulacan, signal number 2, gayon din ang rest of Tarlac, buong Pampanga, rest of Zambales, Bataan, and Metro Manila, signal number 2 po sa ngayon. Signal number 2 din sa may Cavite, Laguna, Rizal, buong Batangas, at sa hilagang parte at central portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands at maging sa Lubang Islands, signal number 2. Kapag meron tayong signals number 2 or number 3, may kalakasan po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at maliliit po ng mga puno at posible rin na makasira po ng mga maihinang istruktura, lalo na po yung yari sa pawid or sa kahoy. Meron naman tayong signal number 1 or strong winds pa rin po dito sa timog na bahagi ng bansa apart from Batanes, rest of Quezon, rest of Occidental Mindoro,
buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan, kabilang na po ang mga isla ng Cuyo and Calamian, Camarines Norte, Camarines Sur, Signal number 1, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Burias and Ticao Islands. Signal number 1 din po sa malaking bahagi ng Visayas, kabilang ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Cebu, kabilang ng Bantayan Islands. At signal number 1 din po sa may northern Samar, Biliran, northern portion of eastern Samar, at northern portion of Leyte. Ito naman po yung mararanasan na dami ng ulan o yung makakaroon po ng mga heavy rainfall sa susunod po na 2 araw. Please take note, meron pa rin tayong hanggang torrential rains or lubhang maraming ulan na babagsak ngayong araw sa may Pangasinan, Zambales, La Union, gayon din ang Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at lalawigan po ng Aurora. Posible tayong magtaas ng mga red or orange rainfall warnings po sa susunod na 24 oras dito sa mga lugar na to. Mataas ang tsansa ng mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Samantala, meron naman tayong heavy to intense na paulan ngayong araw or 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan over Ilocos Region, Calabarzon, Occidental Mindoro at natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Central Luzon. Meron naman tayong moderate to heavy na paulan ngayon or hanggang 100 millimeters. Marami pa rin po ito dito sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental, and Western Visayas. Ito yung mga lugar na magkakaroon ng matitinding mga pag-ulan habang tumatawid po itong si Bagyong Christine. At yun pa rin mga cloud clusters po dun sa ilalim ng bagyo na nakita natin. Magpapaulan din po dun sa mga nabanggit na lugar sa may Southern Luzon naman. Samantala, by Friday, October 25, asahan pa rin ang heavy to intense na mga paulan sa may Pangasinan, Zambales, and La Union habang nasa may West Philippine Sea ang Bagyong Christine, habang moderate to heavy na mga paulan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Region, and Bataan. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, yung mga hindi rin natin nabanggit dito sa Visayas at ilang pambahagi ng Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, and Lanao provinces, asahan sa susunod na 2 araw ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din doon sa trough or outer portion itong si Bagyong Christine, kaya't mag-ingat din po sa mga banta ng baha at landslides. And specifically dun sa ating mga nabanggit na lugar, mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha sa mga low-lying areas at maging yung mga hindi masyadong binabaha. Mataas din ang tsansa na magkakaroon ng pagragasan ng ating mga ilog, lalo na yung mga nanggagaling po sa upstreams. Kapag matindi ang ulan doon, pagsapit downstream, bigla pong bibilis ang daloy ng tubig. At mataas din ang tsansa ng banta ng baha dun po sa may areas sa may Cordillera Region, sa mga bulubundukin na lugar, somewhere dito sa may Central and Southern Luzon, may tsansa po ng landslides. Kaya lagi po makipag-coordinate sa ating mga local chief executives for possible suspension of work or classes at makipag-coordinate din sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices for possible evacuation din po. Samantala, bukod dun sa malakas na hangin at malakas po na ulan, meron din mga pagbugso ng hangin dun sa mga malayo dun sa bagyo sa may timog na bahagi ng ating bansa. Mimaropa ngayong araw, may mga possible gustiness po tayo. Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, hanggang dito sa may Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur, and Davao Oriental. Habang bukas, mayroon pa rin mga pagbugso ng hangin in many areas, kabilang ng Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Occidental, ngayon din ang Siquijor, Bohol, Southern Leyte, hanggang dito sa may Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Camiguin, and Dinagat Islands. Pagdating naman po sa mga tataas na mga alon, meron pa rin tayong gale warning or hanggang 8.5 meters. Ito po ay halos 3 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon dito sa seaboards po of Northern and Central Luzon habang binabagtas ni Bagyong Christine, ito mga nabanggit natin na lugar. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, pababa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, hanggang dito sa may Aurora, Zambales, Bataan, and Lubang Island, matataas ang mga pag-alon. Meron din po tayong gale warning sa Quezon. Buong Quezon po yan, kabilang ang Polillo, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Metro Manila, matataas din ang halon hanggang 6 meters or nasa 2 palapag po yan ng gusali sa mas malayong Pampang. Gayun din sa may Bulacan, Cavite, Batangas, Mainland Occidental Mindoro,
at sa northern coast po Palawan, kabilang ng mga isla ng Calamian, Cuyo, and Cagayancillo. At meron din po tayong gale warning hanggang 4.5 meters naman po o nasa 1.5 palapag ng gusali in other seaboards of southern Luzon and Visayas. We're talking of Albay, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, dito sa kabilang parte, Negros Oriental, Negros Occidental, Baybayin ng Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, hanggang dito po sa may Bohol and Cebu matataas ang mga pag-alon. Yung mga may tropical cyclone wind signals, automatically suspended na po ang sea travels. Pero kapag walang signals at meron tayong gale warning, meron tsansa po na pagbabawalan yung maliliit na sasakyang pandagat at maging yung malalaking sasakyang pandagat kapag nakikita na tataas yung mga pag-alon. Ito po ay mangyayari sa susunod na 24 oras. And speaking of alon, meron din po tayong daluyong ng bagyo or tinatawag natin na storm surge na hanggang 3 metro dun sa mga mismong dadaanan po nitong si Bagyong Christine sa mga baybayin, northern coast of Ilocos Norte, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, baybayin ng Isabela and Aurora. Habang meron namang 1 hanggang 2 metrong posibleng daluyong or storm surge dito sa western coast of Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, baybayin ng Zambales, at sa northern coast of Quezon, kabilang na po ang Pulilio Islands.